Hey there mga my loves Aquarius! Thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta, no? At hi pala sa mga new subscribers, ako si Yan, welcome. At sa mga returning viewers, thank you sa inyong walang sawang support. So yun nga Aquarius, we're gonna take a look at your October 2024 reading. But before anything else, alam naman ninyo ang ating drill, wala tayong gender dito. So babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. Pwede niyo pong i-flip yung roles if you want, and cross watchers ni Aquarius, pwede rin kayo dito mga babes, welcome din kayo. So yun nga mga babes, no, at tandaan ninyo na lagi kayong may free will na pwede nyong gamitin no anumang oras at saan man. So yun nga, no, and of course if hindi pa ninyo knows or hindi pa ninyo alam, mayroon pa po tayong isa pang channel. Ang link po niyan is nasa ating description box, no, nabubulol. Kaya kung interesado rin kayong tumambay dyan, then see you there. At sa mga nandun na, maraming thank you po sa inyong lahat. So yun nga mga babes, let's start this October messages for you. Archangel Michael, thank you po sa inyong walang sawang suporta dito sa aming reading. Kasama na rin ang mga angels and guides and ancestors ni Aquarius. Messages for Aquarius for the month of October 2024. October 2024 messages, ano yung pwedeng abangan ni Aquarius para sa buwan ng October 2024? Mga mensaheng dapat nilang malaman. Can you please show me? This reading is intended for my Aquarian people, may Aquarius sa kanilang natal or birth chart, may placement na Aquarius. Pwede rin po ito sa inyo. So just take only what resonates. Okay, let's go ahead and check these messages here for ya, guys. You have here the Five of Cups energy. Oh, the Chariot card energy. The Queen of Coins energy. The Seven of Coins or the Seven of Pentacles energy. Three of Swords ay present din dito. Ace of Coins. Eight of Cups. Seven of Cups. Oh, Four of Cups. I love the consistency. Ace of Swords, Knight of Pentacles, Seven of Wands energy. Wow! Talaga naman. Parang hindi naman ang pagkakaganon mo dun, miss yan, no? Bakit ka mo? Unahin na nga natin yun. Okay? So, nakikita ko dito mga babes na meron ditong energy, no? Na talaga namang siya pa yung may ganang kumausap sa inyo rito, no? Talaga naman. Buti na lang October niya kayo bala kausapin at hindi, no? Sa malapit na Kapaskuhan, no? Hindi December or hindi November, no? Buti na lang October ito. Kung sino man siya dito, hindi mo din naman siya gusto rito na makita, no? Kasi parang kahit na wala pa siya rito, no? Alam mo na away lang din yung dala niya rito, no? So, nakikita ko dito mga babes, no? Na parang nung una pa lang, baluktot na agad dito ang kanyang pananaw sa buhay at paniniwala rito, no? Parang lahat na lang na sinasabi mo mali sa kanya. Tapos pag ikaw yung nagsalita rito, no? Laging dapat siya yung tama, no? Kaya kung sino man tong energy na to, not necessarily your ex-person, but this could be anyone here who irritates you a lot. Yan. And for some reason, yung iba sa inyo, posibleng kamag-anak niyan, or posibleng may bloodline na dumadali sa inyo, kaya hindi mo siya talaga tuluyang maalis sa buhay mo. Pero yung iba, maaaring yan yung person na dati mo pakilala, and for some reason, no, this person here is still around you. Even though you're not talking to that person or maybe talking less, no? So, nakikita ko dito na posibleng kausapin ka niya pero nangangamoy away lang dito. Yung iba posible nga na parang magsusorry na siya pero ang magiging ending din nun is mag-aaway lang kayo. Yung nakikita ko dito. So, maliban dyan, nakikita ko dito mga babes, Aquarius, na meron dito ng isang bagay, no, na nakikita ako na meron ditong opportunity sa work at malinaw ang goal mo rito that with the Queen of Pentacles energy, eto ka, no, that you're doing this, no, for the sake here of your loved ones, yan, no. This cats over here, no, symbolize ang mga anak ninyo, may anak na siguro kayo or mga anak, or this
yung pamilya mo, no? Your loved ones, no? Because you want to provide. And this broomstick over here, because this is an everyday witch tarot, ito yung pangalan ng deck ko. So, ang means of transportation dito ay hindi LRT, hindi MRT, hindi rin bus, at hindi rin jeep or airplane, but this is parang airplane, no? Ang broomstick, broomstick, yun na nabubulol. So, nakita ko dito na maaring pumunta ka sa malayo, no? Or ikaw ay madestino sa malayong lugar. And you are there, no? To earn big money. To save big for the sake of your kids. Or kung wala ka pang kids, for the sake of your family or both. You know? Yun ang symbol ng chess, gold chess over there, no? At malinaw yung goal mo na yan. However, the Chariot card is right here in the Five of Cups energy. So, for my Aquarian people right here na posibleng naghahanda pa lang ng trabaho, no, na magandang oportunidad ito, no, sa pagsisimula mo, no, na makapag-impok or makapag-ipon ng pera to provide for your family, no. Nakikita ko dito na posibleng maging challenging dito, no, yung physically far na distance ninyo, no, from your loved ones because you might feel homesick, lalo na yung mga pupunta talaga ng ibang bansa, no? Yan. So, nakita ko yun dito, no? But, this is just temporary. Hindi dahil sa makakasanayan mo na, kundi dahil nakikita ko na matutupad mo yung goal mo kasi yun ang sinisimbolo ng gold chess na iyan, no? So, nakita ko dito na ang Queen of Pentacles energy, ang tinataglay mong energy, babae, lalaki, LGBT, wala tayo ditong gender, ha? Ibig lamang sabihin, tumatapa kayo dito sa enerhiya ng isang Queen of Coins energy kung saan very firm ang inyong desisyon, ang inyong wish, ang inyong goal na tina-target mo at yun ay ang salapi para sa inyong mga minamahal. Yan. So, gagawin mo ito, no, hindi para sa sarili mo, kundi para sa mga minamahal mo dun sa malayo. Yan. So, iba siguro kailangan nyo mag-board dito or kailangan nyo talaga ditong sumakay ng transportation talaga. Via air man yan, via water, via land, whatever. Okay? Nakita ko dito, no, na posibleng may pag-agam-agam, meron ditong parang magulo or confused ang isipan, pero malinaw ang iyong goal. Isa naman sabi ko dito, ituloy mo yan kasi nakikita ko dito na aanihin mo ang dapat mong anihin, no? Saan ka nakakita ng puno na ang bunga ay mga coins? At ang lalaki niya, mas malaki pa sa pes mo, oh. Diba? So, ibig sabihin, no, mamumutakti rito mga babes, no? Ang, what's this? What's that? Hitik yun, no? Parang mahihitik rito yung mga bunga, no? Na parang, ito yung pinaghirapan mo, you're gonna harvest all of these things, and this wine over here, it's called for celebration, no? Nakikita kita ditong uuwi ka ng may tagumpay, no? So, nakikita ko dito mga babes na parang, although, nagkaroon rito ng challenge, no, sa pagsisimula mo, no, hindi ibig sabihin nun na andyan ka na habang buhay. So, nakikita ko rito na once magawa mo rito yung goal mo, makapag-ipon ka ng malaki, no, kahit sabihin natin, sige, ilang taon pa yan. Nakikita ko rito, no, na ikaw yung magtatagumpay, no, at babalik ka rin, no, dun sa pamilya mo, no, at dun sa time na yon, no, meron ka ng hawak na pera, panimula, no, para hindi ka na malayo sa kanila. Iba siguro mga OFW dito or mga nagkatrabaho sa ibang bansa o iba naman, no, hindi sa ibang bansa pero nagtatrabaho para sa kanilang mga minamahal, no. Yan mga babe, saludo ko rito dahil ang pagod ay sa inyo, no? Nakikita ko dito na posibleng malipasan pa kayo dito ng gutom at maaaring magkasakit pa kayo dito, no? Pero you're all by yourself, no? But because it's your family na nasa thoughts ninyo rito, everything is possible. Sila yung nagiging strength at lakas mo. And I'm getting that energy of those Aquarians, no, na medyo may pagka-emotional kaya rito when family, no, ang pinag-uusapan, no. This is you. Parang you treat your family as
someone, or I mean, very close to your heart, no? Na parang you can give everything, no? Para sa kanila. Yan. So, maliban diyan, Aquarius, nakita rin ako rito ang energy, no, na may mabo-broken hearted dito. This is the new person here na posibleng mamimit mo palang. Bakit? Kasi aakalain niyang ikaw ay single pa, no? So, whether may boyfriend, girlfriend ka na, no, masasaktan siya rito pag nalaman niyang taken ka na. Okay? Akala niya kasi wala ka pang boyfriend, girlfriend, at mas lalong masasaktan siya pag nalaman niyang kasal ka na pala. Siguro iba sa inyo, kasal na kayo, may partner na kayo, may asawa na kayo rito, you're married already. Nakikita ko rito may mga bago rito ma-attract or magkaka-crush sa inyo, no? At posibleng gumuho yung kanya ritong heart, no? Dahil malalaman niyang kasal na po kayo. Yung iba naman, no? Kung hindi man kayo kasal, maaring kayo ay connected na with someone na special sa inyo. Like, meron na kayong labi-dabi, may lover na kayo, no? Tapos malalaman niyang taken na kayo. So, that will make this person here feel sad. Yeah, that's unfortunate event. But, yeah, okay. Ganun talaga, no? So, nakikita ko dito mga babes na posibleng malaman niyo yun na gusto niya kayo, no? Pero iba sa inyo posibleng hindi dahil baka hindi na siya magtangkang sabihin, no? Lalo na kapag ka naunahan na nasagot niya rito yung tanong na yun pala taken ka na, di ba? Yeah, I know. Eto naman, no, alam ko, no, with this Four of Cups energy, no, Seven of Cups right here, meron dito mga babes, no, na munta nga lang, na daw, munsyo nga lang, no, bakit? Kasi with this Four of Cups energy, no, tatype siya ng message, bababa niya. Tatype siya ng message, bababa niya. Ay, wag na nga lang. O kaya, i-delete ko ba yung number niya? Wag na lang nga. I-delete ko ba yung number niya? Wag na nga. So, sino ba yung ano na yan, no? Ang gulo-gulo na yan. So, siya lang naman yung walang iba rito, mga babes, no? Na may feelings pala sa inyo, pero nakipag-break siya sa inyo. Yan, no? Well, hindi ko nakikita na third party ang dahilan kung ba't kayo naghiwalay rito. Pero, maaring may ibang reason rito, no? Itong tao na to. Eh, nakakaloka kasi may feelings pala siya sa'yo noon, pero nakipaghiwalay siya sa'yo rito. Mag-usap nga kayo niyan. Kasi hindi ko naman nakikitang player type of energy siya rito, eh, 'no. Tsaka bakit niya ba tino-torture yung sarili niya rito? Naghihintay siya rito sa inyo, pero wala siyang ginagawa. Tapos may feelings pa rin siya sa inyo rito, pero hindi naman niya magawang mag-message sa'yo. So, tuwing tatangkain niya rito mag-message sa'yo, tawagan ka, no, or ano, get na mag-chat sa'yo, mag-text sa'yo, no, hindi naman niya tinutuloy. Ang haba-haba na at buburahin na naman, 'di ba? So, ang tawag dun, 'di ba? It's either duwag siya rito, no, or mukha siyang syunga. Yun, no, ginagawa niya rito. Parang mas lalo siya rito ah, pinapa-suffer yung sarili niya, no? Parang ina-agonize niya yung sarili niya rito. Okay? However, it's none of your business kasi posibleng hindi mo naman na nalalaman yan ngayon. Okay? Pero this person here is, I think, someone thinking about you and possible na na-stuck na siya rito sa ganitong klase ng setup everyday, no? At nakakaloka ng mga babes, no? Kung ako lang siguro yung may hawak ng cellphone niya, sabi, buburahin niya ba yung number mo? Pag ako nagbura nun, tinan mo, paparaning yan. Kasi di ba pag nabura mo na yung number, unlike sa mga text, di ba pwede mo pang ibalik yun, no? I-undo, I mean email, no? I-undo, no? Pag binura mo na. Or sa messenger, no? Pwede mo pang i-undo ata, yun, no? Pero pag sa text ata, no? I mean pag sa pag-save ng number, pag nagbura ka ata ng contact at dinilit mo na, there's no way for you to revive the number. Am I right ba? Diba? Kaya alam niya na once na binura niya yun, there's no means na, no, na makahanap pa siya rito, no, ng communication sa inyo. Yan. Especially yung alam niya na nakaplan yung inyong phone, alam niya na hindi kayo basta-basta nagpapalit ng number. That person still keeping your number. Yeah. Okay? So, di ba? Kakaloka.
By the way 'no, meron pa pala tayong nakita rito na last but not the least 'no. Nakikita ko dito possible 'no, na ikaw ito na posibleng meron ka simple lang 'to 'no, meron kayo ditong, bibilhin 'no at posibleng madoble 'yun, 'yan 'no. Sa iba, okey lang 'yan, pasobra lang naman, eh, 'yan 'no. Pero para sa'yo, I do not know if you're, um on budget right now or sa October. Pero sa'yo kasi importante na parang tama yung paggastos mo ng money. So, either na mislook mo yon 'no, basta may madodoble rito 'no, para sa'yo ano pa rin yun, sana na-save mo yung pera, parang ganun yung dating sa'kin, sana na-save ko 'tong pera na 'to, sana hindi nadoble, sana ni-recheck ko or dinoble check ko ito. So, hindi ko alam kung maggo-grocery ka ba rito or mag-o-online shopping ka, may madodoble kang mabibili and you will be like this na parang, "Ay sana dinoble check ko, sayang yung money." Parang may ganun, eh, or parang, "Sana na-save ko pa 'tong money na 'to, wala na nga." 'Yan. So, parang ganun, 'no? So yeah, double check everything mga babes, lalo na if you are just buying here something that you expected, no? Kasi nakakagulat nga naman kapagka hindi mo in-expect na may nadagdag pala sa mga binili mo, no? Tapos, um, naka nakaangkla na rito yung budget mo talaga for dun, 'di ba? Mga ganyan. So yeah, so the messages we've got right here for you, Aquarians. Thank you for your time here, babe. And again, I'm Yan, sarang heyo, love in light. Annyeong.